Lumalala ang kaso ng pandaraya gamit ang peking PWD ID sa bansa. Ayon sa DSWD, 3 pangunahing pinagmumulan ang responsable sa likod ng modus. Ang pag-i-issue ng peking medical certificates, maanumalyang pag-encode sa LGU database, at ang lantaran at paulit-ulit na bentahan ng peking ID sa mga lugar gaya ng Recto. Si Creslin Catarong sa balita. Habang maraming Pilipino na may kapansanan ang tapat na humaharap sa araw-araw na hamon ng buhay, may ilan namang walang habas na sinasamantala ang sistemang inilaan para sa kanila. Sa halip na maging tulay ng kaginhawaan, ang PWD ID system ay ginagawang kasangkapan ng pandaraya ng mga taong walang kapansanan para lang makakuha ng diskwento at iba pang benepisyo na hindi naman para sa kanila. Dahil dyan, kasamang tinututukan ngayon ng Department of Social Welfare and Development ang lumalalang issue ng fraud o panlilin lang sa pagkuha at paggamit ng peking PWD ID. Tinukoy ni DSWD Secretary Rex Gatchalian ang 3 pangunahing pinanggagalingan ng pandaraya sa PWD ID system. Una, ang peking medical certificate, kung saan ayon sa kalihim, may problema sa kawalan ng mahigpit na regulasyon. Dahil dito, kahit sinong doktor, kahit hindi espesyalista, ay basta-basta na lamang nag-i-issue ng certificate. Upang tugunan ito, naglabas na ang Department of Health ng memo circular na nagtatakda ng mahigpit na pamantayan kung sino lamang ang may karapatang mag-issue ng ganitong dokumento. So the memo circular of DOH came out early part of this year, if I'm not mistaken, January or Feb, kung saan nakasaad ang bawat kategorya may katapat na doktor na dapat specialista na nag-i-issue ng medical certificate. Pangalawa, ang abuso sa LGU encoding. May mga insidente ng palakasan sa ilang local government units kung saan naaprubahan ang aplikasyon ng mga hindi tunay na PWD. At pangatlo, isa sa pinakamatagal ng suliranin, ang talamak na modus ng pagbebenta at pagbili ng peking PWD ID sa mga lugar tulad ng Recto. Pangatlong source of fraud, yung talagang salbahe na pumunta na sa Recto, bumili na lang ng ID. Diba? So sa amin, DOH has plugged the first potential area of fraud with their memo circular na tinighten nila kung sino yung pwedeng mag-issue ng which type of medical certificate. Bilang tugon sa mga pandarayang ito, isasagawa na ang pilot implementation ng isang makabagong Unified PWD ID system sa mga susunod na buwan. Ito'y ipatutupad sa ilalim ng pangangasiwa ng National Council on Disability Affairs na isang attached agency ng DSWD. Pahayag ng DSWD Chief na procure na ang kinakailangang sistema at inaasahang ilulunsad ito sa mga piling lugar bilang paunang hakbang bago ang full nationwide rollout. That should solve yung pumupunta sa Recto at bumibili ng ID. Kasi ito, real-time siya. When you scan the QR code or the security feature, it will come up sa database na active yon at tamang ID yon at lehitimong ID yon. So sa madaling panahon, we'll roll this out and we'll give you the necessary updates. Samantala, nilinaw ng kalihim na ang pagsasampa ng kaso laban sa mga gumagamit ng peking PWD ID ay nasa ilalim ng mandato ng mga lokal na pamahalaan. Bilang halimbawa, binanggit niya ang lungsod ng Valenzuela na nagsampa na ng kaso laban sa mga taong sangkot sa pagbebenta at paggamit ng peking ID. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creslin Catarong, SMNI News.